Napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, tatalakayin, hihimayin, re-reaksyonan ng Che Guevara TV. Che Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. So yun po mga kabiyaya, mga ka-DDS, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel. Yan, Che Guevara TV nga po pala, isang Duterte defender and reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Syempre, showbiz and politics issue. So sa showbiz issue, doon ko po sa kabilang channel ko ina-upload, no? Kasi dito more on politics na po tayo. Well, thank you po pala kay Ma'am Rose kasi nag-live po tayo kanina. Oo, bago ko to gawin tong vlog natin. So nag-send po sila ng 10,000 pesos. Usang loob po daw 'yun. Ay maraming salamat Ma'am Rose ha. Wag ko na daw banggitin yung apelyido niya. Oh, from Korea. Ayan, Ma'am Rose, maraming salamat po ha. Thank you, napakalaking tulong po nun. At yun, mega love shoutout din po kay Mami Teresa Arong, Mami Rena Baher, yan, kay Sir Randel and Madam, kay Ma'am Kat, at kay Boy Bicol, kay Sir Boy Bicol, maraming salamat. At syempre kay Ma'am Alex G and Ma'am Hana, Harot pala. At sa iba pa po, no, yung mga hindi ko na shoutout, chat nyo na lang ako, gusto nyo magpa-shoutout. So yun, maraming salamat sa patuloy na suporta. At syempre, especially to all OFW Hero Abroad. At sa ating mahal na mga senior citizen na patuloy na sumusuporta sa mga DDS vlogger. Yan, kila Banat Bay, syempre sa Banateros Brothers. Kila Banat Bay, Boss Dadaing Coach Oli. Nandiyan din po ang mga tropa natin ng mga vlogger, sila Brothers Travelers, Jojo, yan, nandyan din si Master Judea, Sir Spencer, kay Sir Buster, sino pa ba iba? Kay pambansang loyalista, yan, isa yan sa mga idol ko, si pambansang loyalista. Halos lahat naman ng mga DDS vlogger, mga iniidolo natin yan kasi sila talaga yung mga lihitimong talagang nauna at talagang mapagkakatiwalaan at napakagandang napakasarap panoorin. Dahil marami kang matututunan sa kanila. Sa akin, puro lang kayo. So ito, pag-usapan natin to. Ito mga kabiyaya, no? Romualdez natataranta na sa PDP laban na dinumog ng bagong membro. Trillanes, kinakabahan na. Nako po, ba't kaya kinakabahan ito si Trillanes? Bakit kaya kinakabahan ito si Trillanes? What are you doing, Dad? Oo nga po pala, no? Mega love shoutout sa, doon sa, ito, yung nag-sponsor ng ating headphone. Yan, maraming salamat. Alam nyo na, pag-uusapan lang namin ito o nga pala, subscribe nyo. Si Chris MTV at Che Guevara Official, may second channel, and DJ K21. Napag-uusapan lang namin to ni DJ, sabi niya, tol, anong gusto mo na baka may kulang ka sa gamit mo dyan. Kasi alam niya naman, nakakapos-kapos akong gamit ko rito sa pang-vlog. Sabi ko naman sa kanya, hindi bro, kahit anong gusto mo. Sabi niya, napapansin ko, hirap ka sa headset mo. Gusto mo, bilang kita nito. So, nag-uusap lang kami, tapos mga ilang oras, ito na. Kasi nahihirapan daw sila kasi ito kasi pwede akong lumayo kasi mahaba yung wire niya. Sa headset ko maikli. Kaya maraming salamat, Ma'am Diana. Danica pala, sorry. Ma'am Danica from UAE. Okay, play na natin to. Tataranta at kinakabahan na ang kampo ni Martin Romualdez. Bakit? Noon nga, ang halos lahat ng partido ay lumipat na sa kanyang samahan o grupo. Bakit kinakabahan? Minsan ay pinagtawanan pa ang dating Pangulong Duterte dahil nalagas daw ang kanyang mga taga-suporta. Pero wait, heto
nadagdagan ng mga bagong miyembro ang PDP Laban. PDP Laban welcomes new members in Muntinlupa training o taking. O ito, ano to? Sabi nyo, nauubos na kami. Ha? Diba? Maraming nagsasabi na, eto nga maraming nagsasabi na ang mga vlogger daw, ng mga Duterte, ang mga supporters daw, mga vlogger ng mga Duterte ay kulelat. At sila daw ang nangunguna, yung mga vlogger doon sa kabila, kasi nga matataas daw yung views. Matataas yung views, maraming mga nanonood sa kanila. So, sabi namin, sige, kwento nyo yan. Panalo kayo dyan. Pero dito naman kasi, ang pinaglalaban kasi namin dito is katotohanan. Hindi katulad ng ibang vlogger dyan na sinasabihan na ultimong si Tatay Digong, si Basti Duterte ay scammer. Baka mamaya pag napatulang kayo nun, hindi nyo kayang panindigan yan. Ayun yung nakakatakot doon. So, wala nga daw kami supporters, no? Kaya sa amin naman, okay lang naman din yun. At least kahit pa paano may nanonood at solid sila. At hindi sila mga robot. Hindi sila katulad ng mga supporters nyo na kaya lang din naman kayo dumadami kasi nga, dinadaan sa Bosteng. Bosteng. Bosteng na nyo. So ito, dami PB Laban welcomes new member in Muntinlupa training, Ito ba yung kumukonti kami? Parang napapansin ko parami pa nga kami ng parami. PDP Laban welcomes new members who took the basic membership seminar and oath on March 9, 2024 at PDP National Headquarters in Muntinlupa City. PDP Laban Deputy Secretary General for NCR Silverio Garing and Education Committee Chairperson Yvette Contact. Mabalik lang tayo dun sa unang sinabi dun sa video na dinadagsa daw si Martin Romualdez ngayon. Yung mga dating PDP Laban, PDP Laban ay nagsilipatan kala Romualdez. Alam niyo kung kailan nagsilipatan yun? Yung about dun sa 500 billion na pinamigay ni Martin Romualdez sa mga alam na. So siyempre, di natin alam, mahirap na magsalita. Dito kasi sa mundo ng politics, kadalasan dito sipsipan. Siyempre, kailangan mong sumipsip sa ating gobyerno para magkaroon ka ng sapat na pondo sa lugar nyo. Ang tanong, sa lugar nyo ba napupunta ang pondo na ibinibigay sa inyo ng gobyerno? Yan ang mahirap dyan. Pero sabi nga nila, wala namang baho po na mananatiling habang buhay na nakatago. Sisingaw at sisingaw yan. Welcome the new members of the party. Mabuhay kayo at sama-sama tayo para magkaroon ng totoong pagbabago at kaunlaran sa Pilipinas. O hindi ba? At sino naman ang nagsabi na talagang nalalagas na ang mga taga-suporta ng dating Pangulong Duterte at lalong-lalo na ang PDP Laban? Ano ito? Lalo pa silang nadadagdagan. Maging sa Visayas ay nagkaroon na rin ng pag-welcome ng mga bagong miyembro. Ano na? Hindi na nga daw mapipigilan ang nais ng taong bayan na ang Duterte muli ang mamuno sa ating bansa dahil nakita naman natin noon kung paano pinamuluan ng dating Pangulong Rodrigo. Ayan na nga yung kinakatakot ng mga kalaban na baka sakaling makabalik, no? Hindi ko tinatapos yung salita ko kasi baka sabihin nyo, grabe ka naman Jiggy Barra, makapagsalita ka naman na makabalik. No, na yan yung kinakatakot nila kasi nga hindi talaga din biro ang supporters ng mga Duterte. Imbis na pakunti kahit nasandamakmak ang paninira sa mga tao. Kahit sandamakmak ang paninira sa mga Duterte, makikita nyo pa rin yung suporta ng mga tao. Andiyan pa rin, mahal na mahal pa rin po nila ang mga Duterte. At yan nga yung inihiling nila, no, na mapaupo muli. Etong kung hindi si Tatay Digong ay etong si BP Sara sa pagiging presidente. Kaya nga sandamakmak yung paninira sa kanila sa kadahilanan nga na alam niyo yon, kahit anong paninira
sa mga Duterte ay talagang mas minamahal pa rin sila ng sambayan ng Pilipino. Katulad ko, tingnan niyo yung nagmamahal sa akin, mas dumoble pa. Ang daming naninira sa akin na kesyo addict daw ako. Scammer. Kidnapper. Dami na. Kulang na lang, mamamatay tao na lang. So kahit na ba i-check nyo dyan sa NBI kung may kaso ba ako, wala kayong makikita. Diba? Pero tingnan nyo, ito yung tinularan ko. Ito yung strategy na tinularan ko. No, na kahit anong paninira sa mga Duterte ay hindi sila nagpapatinag. Hindi sila nagpapapekto. Makita nyo, hindi nga nai-stress yung mga pagmumukha ng mga Duterte. Happy pa rin. Tingnan nyo yung mga kumakalaban sa kanila, stress na. O ba naman magkaroon ng kota-kota eh. Lalo na dun sa mga vlogger na tansu vlogger eh. Oo, pag hindi magaling-galing ang nila, ang kanilang pagbablog sa mga Duterte, pag hindi sila nakahatak ng mga tao na mga naniniwala sa kanila, mababawasan yung kanilang talent fee. Katulad lang ni Maring Janet. No, si Maring Janet po ay nagbebenta na ng bangko. Ay kung nga sa kanya, biling. Oy, Maring Janet, biling ko na lang yun. Magkano ba yan? 500? 700? Ako na lang bibili. Maliit yung bangko ko, hindi kaya. Para maka sandal-sandal man lang ako. So, play natin to. Ito ang Pilipinas at ang kanyang pagmamahal at malasakit sa mga Pilipino. Napag-usapan din dito kung sino-sino ang mga tatakbong senador sa 2025 elections. Umpisa na naman ng pagdami ng suporta ng mga Duterte dahil nga sa pang-aapi na ginagawa kay Vice President Sara at sa mga nangyayaring kababalaghan sa Pilipinas. Ang taong bayan daw mismo ang may hawak ng kapangyarihan upang ang mga dilawan at ibang loyalista ay di na muling makaupo pa at magnakaw ng pera ng taong bayan. At ipinakita pang muli ni Mr. Will Talker na kung gaano ba talaga kalakas ang isang Ito, idol ko rin to na eh. siya ng Si pinangangambahan Mr. Real ngayon Talker. at talagang natatakot na ang kampo ni Romualdez. Narito ang buong komento at reaksyon ni Mr. Will Talker. Panoorin natin ang full video. Anyari sa sinasabi nyo, wala na mga Duterte. Wala na yung tatay digong nyo. Tingnan mo. May latest survey na naman. Former President Rodrigo Duterte remains the top voter preference for the 2025 senatorial elections based on Tangere's survey conducted between March 7 and 10. Former President Rodrigo Duterte remains the top voter preference for the 2025 senatorial election based on Tangere's survey conducted between March 7 and 10. In the survey results released on Thursday, March 21, Tangere found 56%. Makinig! Laki nun. 56% of respondents who said they would support the former president if he decided to run for the Senate. Tangere also noted that Duterte clearly benefited from Mindanao support with 23% but performed poorly among older respondents, 51 years old and higher, 12%, and in Metro Manila with 12%. Oh, anyari! No? Anyari! Dutain pa mo! Sayang lang mga lods, no? Kung sana mabigyan pa si Tatay Digong ng mahabang panahon. Hindi, yan nga yung sinasabi. No, kasi eto nga, si Tatay Digong ay nagsalita na rin talaga na retired na siya sa pagiging politika. Sa pagtakbo. Yan, sa senador, sa vice president, yan nga yung sinisigaw ng mga tao. So, syempre, at hindi rin naman natin may pagkaila na itong si Tatay Digong ay ngayon, kaarawan niya po ngayon.
80 years old na. So syempre medyo hirap na rin 'yan, 'di ba? So mas maganda 'di ba, kagustuhan naman natin na suportahan at iluklok ulit si Tatay Digong or si Rodrigo Duterte or si former President Duterte sa gobyerno, mas maganda nandiyan naman po yung mga anak niya na mas bata pa at mas maaasahan pa lalo. Dahil nga po ay si Tatay Digong medyo may kahinaan na rin. Andiyan si Pulong Duterte, si Basti Duterte, at syempre si BP Sara Duterte. Ito nga lang, no, maraming mga talagang nagsasabi, yung mga kapwa natin mga Pilipino, na etong mga magkakapatid na Duterte ay makikita natin na magiging presidente ng Pilipinas. At yun ang hinihiling ng sambayan ng Pilipino. Yun ang kanilang hinihiling na sana ay tumakbo itong mga to sa darating na 2020. At ayun nga, ang una pong napipisil ng mga tao ay etong si BP Sara, na talagang susuportahan din naman po talaga namin, lalo na kami mga DDS vlogger. Paglalaban po talaga namin yan. At eto naman si Baste ay hinihiling din ng sambayan ng Pilipino na tumakbo bilang senador. So sabi naman ni Baste, siguro hindi pa rin naman siguro na tawag dito, napapanahon, na hindi pa napapanahon na para tumakbo siya bilang senador. So siguro darating din yung time at araw na baka makita or mapagdesisyonan niya na tumakbo na siya sa isa sa mga mataas na katungkulan dito sa Pilipinas. So abangan natin na lang yan. Tuloy natin video. And yung health niya, no? Sana ay kung mas healthier pa si Tatay Digong, pwede pa eh. Pero of course, no, kinukonsider natin na matanda na si Tatay Digong, and at the same time, di ba yung kanyang health din. Pero nakakatuwa lang kasi hanggang ngayon, ulitin ko, hanggang ngayon, majority of the Filipinos ay nagtitiwala pa rin kay Tatay Digong. Kaya naman, understandable na ayaw talaga nilang tantanan ngayon. Kasi alam naman nila na talagang Yun na nga kaya ayaw nilang tantanan sa paninira itong mga Duterte, lalong-lalo na si Tatay Digong. Kasi nga, siya yung isinisigaw ng mga tao. Siya yung gustong iluklok ng mga tao na maging muling presidente ng ating bansa. Dahil alam naman po natin na hindi talaga biro, hindi biro at hindi naging pangit ang Pilipinas nung si Tatay Digong po ang naging presidente. Naging maayos, malinis at tahimik ang Pilipinas. Sinasabi nila na paano naging tahimik ang Pilipinas ay may drug on war nung mga panahon na yun. War on drug. No? Sabi ko naman, hindi. Mas tumahimik at naging safety ang Pilipinas nung pinatupad ang war on drug dito sa Pilipinas, at yun ang totoo. Kaya nga kumahog, nagtutulong-tulong itong mga anti-Duterte para makapanira. Katulad yan, yung about dyan sa secret deal ni Mike Abe, ni Katunying at ni Trillanes, di ba? At dyan sa China na yan, na wala namang connect diyan si Pastor Apollo Kibuloy, pero palagi pa rin nilang idinadamay si BP Sara. Lagi nilang hinihingian ng masasabi, pero kapag nagsalita na at nabara-bara sila, ay todo naman reklamo ang mga loko. Ang hirap ng ganun, no? Hinihingian nila ng opinion si BP Sara. Kapag nagbigay ng opinion si BP Sara at nabara sila, magagalit sila. Hindi sana wag na lang kasi kayo humingi ng katanungan kung ayaw nyo lang din naman na masagot. Tao, no, ang mga Pilipino ay sumusuporta pa rin kay Tatay Digong. Diyos ko, Trillanes, tantanan mo na si Tatay Digong. Masyado ka naman atang obsessed, no, kay Tatay Digong at sa mga Duterte.
physically may limitations na yan. Kasi wala naman disiplina sa katawan niya rin si Duterte, no? So, kung ang age niya ngayon, let's say 79, 80, he's an old 80-year-old, no? Hindi yan yung mga kagaya nila Enrile, for example, na kumakain ng saluyot. Ito yung sinabi ni Trillanes na hindi ko talaga nagustuhan kahit kailan. Dito kasi sinabi ni Trillanes, mga kaibigan, mga kabiyaya, na sinabi niya rito na hindi na daw po aabot ng 2028 etong si Tatay Digong. Dahil nga po ay ito ay mawawala na. Grabe, no? Kita nyo ha, hindi na po talaga, hindi na po base yun sa politika, sa politics issue. Hindi na po bumabase yun doon. Personal na po yun. At saan ka makita na isang makabayan, di umano, na katulad lagi ng pinagsisigawan nila Trillanes, na sila ay makabayan, pero humihiling sila na mamatay na ang isang tao. Saan po ba? Asan yung makabayan po doon? Wala, di ba? Kaya minsan nagtataka ko na dyan kay Trillanes, hindi na concern sa bayan ang pinagagawa niya, kundi personal nagalit na talaga ang nananalaytay sa kanyang katawan laban sa mga Duterte. Masyado na po siyang obsessed sa mga Duterte. Alam naman natin ang naging history po talaga nitong mga to. Hindi naman po talaga dapat papatulan to kay Tatay Digong kung hindi naman din po umepal. Umepal po ngayon nung pinatulan, ngayon iiyak-iyak. Ngayon bumabawi. Hindi pala gimmick, umabot ng 100. Ito hindi walang disiplina to sa katawan. Ang information niya nocturnal ito. So, hilig na magpuyat, ganyan. Kaya, yung katawan niya may breakdown sooner than he wants. Kaya in 2028 na ganyan na pino-float nila, na lang yan, pinipiga na lang yung whatever political juice they may be able to extract from Digong Duterte. But I don't think that is feasible. Si Sara, she may run, mamimili siya ng kung sinong base niya. Pwedeng si Robin Padilla, whoever. Yan nga kaya nga todo panira din kayo kay Robin. Kasi malamang sa malamang baka yung dalawa ang maging mag-tandem sa darating na 2028 election. Alalahanin nyo, hindi rin po biro ang isang Robin Padilla. Kaya nga kung mapapansin nyo, halos lahat sila nakapokus sa mga Duterte at sa lahat ng nakapaikot dito. Sa lahat ng sumusuporta sa mga Duterte. Katulad lang po ni Robin Padilla na kung grabe ho nila batikusin yan. Nabiruin mo isang senador, sasabihan mo ng bobo. Sasabihan mo ng tanga. Kung katulad po sana siya ni Trillanes, maaari. Kasi saan ka po ba nakakita ng isang senador or dating senador na humihiling na mamatay na si Tatay Digong o ang isang tao? Diba? Isa pong gawain ng isang tanga po yun. Isang gawain po ng isang bobo. Yung mga ganyang bagay na hilingin mo ang isang tao na mamatay na, kabubuhan po yun. Depende na lang po kung may mga tao. Ako minsan nakapagsabi rin po ako na, pero hindi naman rekta na ganyan, no? Kasi marami po nagsasabi sa akin na ako po daw ay mamamatay na rin. Kaya naman ang sinabi ko ay baka mauna pa kayo. Oo, marami rin pong humihiling sa akin yan. Kaya nga naging Duterte defender ako kasi alam niyo yun, isa rin sa mga nakita kong sa kanila na yung ginagawa sa akin is ginagawa din sa kanila eh. Halos parehas lang. Kung ano yung pangbabalahura na ginagawa sa kanila, ganun din sa akin. Pero, sawa ni pera. Never po ako nagpa-apekto dyan. Diba? At dahil nga doon sa pangbabatikos na ginagawa nila sa akin, ay mas dumoble pa po yung mga nagmamahal sa akin. Katulad po sa mga Duterte, nasa damakmak mo ang paninira na binibigay sa kanila, ay binibintang, pero ang dami pong sumusuporta, halos doble pa po kung nagmahal sa kanila.
Kaya yun po sa mga nanonood dyan, no, masuportahan pa rin po natin ang mga Duterte. Huwag tayong magsawang suportahan ang mga Duterte. Especially to BP Sara Duterte, Basti Duterte, Pulong Duterte, and Tatay Digong. Pwede niyang i-remote control. May push ng mga Sara, Aimee para daw ano pa rin revive yung Team Unity, but nakikita ko dun sa grupo nila masyadong malalim yung sugat na tinatamaan din si Aimee. In fact, sa kanya na dinadirect minsan yung atake, no? I don't think there is trust sa mga Duterte, ng mga Duterte. Nakakatawa itong si Trillanes, no? Naging chismoso. Kailan ka pa Totoo nga, no? naging doktor? Kailan ka pa nangingialam, no? Sa Nakakala mo parang siya na yung Diyos. Alam niyo kung bakit ko nasabi na parang siya yung Diyos? Pero mo ba naman, ikaw ba naman mahusgahan mo yung isang buhay ng tao? Tapos sabi niya, yan, si Digong, ano yan? Hindi naman healthy yung katawan niya. Doc Willie Ong, ikaw ba yan? Kaya hindi rin maiwasan na matambakan ng tukso to si Trillanes dahil sa mga nonsense at wala naman talagang saysay na mga pinagsasabi niya. Partida po, naging dating senador yan. Kaya eto nga po ang nangyayari, lahat po daw ng mga anti-Duterte, yan sila Dilima, Risa, Franz at kung sino-sino pa ay mga tatakbo po yan sa darating na 2025 election sa pagiging senador. Hindi po pala presidente, senador po. Sorry. Kamali ako. No, mga tatakbo po kaya todo panlalait at propaganda sila laban sa mga Duterte. Todo pasiklab po sila ngayon. Dahil kapag pinag-usapan nyo po kasi talaga at may mga paninira kayo sa Duterte, tsak na tswak talaga po na pag-uusapan niya ng mga tao. Pero pansinin nyo maigi, lalong-lalo na sa mga tansu vlogger, sa mga tansu dugyot vlogger, na mas pinag-uusapan po ang kanilang content or mas pinapanood ang kanilang mga content kapag Duterte na po ang natatapik nila. Pero kapag Bongbong Marcos or ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi po sila pinapanood at kadalasan po nagmumukhang basurahan lang po yung kanilang mga video. Pero kapag Duterte na ang kanilang napag-uusapan sa kanilang mga video or ang Duterte na ang kanilang topic at kung ano-anong kasiraan ng mga pinagsasabi nila sa Duterte, ayun ang tataas ng mga views ng kanilang mga video. Pero yung mga ginagawang magaganda ng kanilang Pangulo, hindi ho nila nire-report. Hindi ho katulad ng mga DDS vlogger at ng Banateros na talagang pinopromote namin ho dito yung magagandang nagawa at ginagawa ng mga Duterte. So baka tanongin nyo at may mga tulonggis na magtanong na bakit kayo todo depensa sa mga Duterte. Siyempre, puro paninira ang ginagawa nyo. Kaya dumidepensa lang kami dito. No? Hindi naman kami kagaya nyo na lahat na lang isinisi nyo sa Duterte. Ultimong baradong lababo nyo, Duterte pa rin ang may kasalanan. Katulad niyan, yung drag on war ni Basti Duterte sa Davao na napakaganda nga ng naidudulot doon sa Davao na nagiging talagang nakakamangha, no? Although may mga nasasawi dahil nga po ay mga halang naman po ang mga bituka nun. Ako po ulitin ko hindi rin po ako pabor sa pagpatay ng isang tao. No, alam naman natin na siya lang ang pwedeng umusga dyan. Pero kung ikaw naman ay sobra ng makapanira or sinisira mo ang kapwa mo tao, siguro naman po ay deserve mo yan. At kung halang din naman ang bituka mo at sinisira mo yung ibang buhay ng ibang tao, karapat dapat naman po talaga na ibigay sa iyo yan. Ako po, pabor po ako doon, no? Pabor ako doon. Pero sana naman din
wag din tayo humantong sa may mga namamatay, may mga nasasawi dahil dyan sa war on drug na yan. Kung maaari, sumuko at wag naman laban. Pero kagaya nga ng ibang mga vlogger, sinasabi nila na paanong hindi manglalaban, sabog nga. Siyempre kapag sabog ka, alisto ka niyan at talagang sobrang hyper mo, sobrang tapang mo. Naka 0.9 ka nga No? Kaya yung hindi natin masisisi yung mga kapulisan at yung mga katulad niyan ng mga kapulisan na sila yung mga sumasagawa o sila yung talagang pumipigil or kumukontra sa mga masasamang ehemplo dito sa Pilipinas, lalo na yung mga drug pusher, mga addict, mga user. Sa user siguro hindi masyadong, pero masama pa rin niya kasi droga yan. So sana wag kayo manlaban, no? Kung maaari man kaso wala tayong magagawa kadalasan kasi yung mga ganyan matatapang talaga yan, hindi mo maaawat yan. Kaya ganun yung nangyari. Pero napakaganda kasi na alam naman natin na ang Pilipinas ay gumanda at naging tahimik nung isinagawa ni Tatay Digong or ni former President Rodrigo Duterte yung war on drug ng mga panahon na yun. So, kung maaari at maipatupad ulit dito at kapag naging presidente na po si BP Sara, mas maganda po gaganda ang Pilipinas dahil magiging safety na po. Sa amin dito sa Taguig, sobrang daming po dito. Sobrang daming mga loko dito. Pero nung nakaupo na si Tatay Digong sa pagiging presidente, ay talagang naging kampante na po kami sa mga daanan. Wala na po, bibihira na po yung mga hold up, yung mga biglang magtitrip, mananaksak. No? Ang Taguig po ay isa sa mga yan po yung sumunod or pumapantay sa tundo. Pero at about din sa mga sa droga, no, hindi rin po naiiwasan din dito yan. Marami at ngayon nga nagsisibalikan. Dahil iba na nga po nakaupo sa ating gobyerno, kaya nagtataka po ako na bakit may campaign po si Mayor San Juan, no, na napaka-effective po daw ng war on drug ng ginagawa ng ating Pangulo. Na dito naman ay hindi namin nararanasan or hindi namin nakikita, hindi namin nararamdaman, hindi pala nararanasan. Hindi namin nararamdaman. Ewan ko, baka totoo naman. So, wala tayong magagawa doon. Kapartido ng gobyerno yan. So yun, hanggang dito na lang yung video natin. Hindi natin tinapos yun. Maraming salamat po sa patuloy na suporta nyo kay Jay Guevara TV. At sa lahat ng DDS vlogger, especially to Banateros Brothers. Na nandyan sila Coach Oli and Boss Dada na aking kuya daw. At si Boss Banat Bay. Ayan. At thank you din sa mga OFW Hero Abroad na patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel na Jay Guevara TV at sa ating Facebook page sa Jay Guevara 18. At sa mga mahal nating mga senior citizen dyan na mapahanggang ngayon ay sinusuportahan pa rin po tayo. So yun, hanggang sa muli, ingat po kayo palagi and God bless and peace and bye-bye.